Ito lang, tatanggapin ko sa sarili ko, hindi ko na ipasa sa iba. Para madali tayo. Nakakahiya man isipin, ang bus company sa Pilipinas na tinagurian na 110 years sa buong mundo, pero kaya naghihingalo. Yun ang nambiruan na nabudol dito ang ating presidente. Alam niyo kung bakit? Bago mag-eleksyon, nanahimik ako, hindi ako nagsalita maski isang beses. Dahil baka naman nagkamali ako. Ang sabi ng management namin, ipahiram natin ang dosing bus. Libre. Kasi sa ama niya to, matutulungan tayo pag umupo na siya ng presidente. Umupo ng 2 taon na presidente ngayon. Nasaan na yung pinagyayabang ng mga vlogger na ilang tulinadang ginto na dalhin dito sa Pilipinas, ilang account, 170 account dadalhin dito sa Pilipinas para iturong dito sa manggagawa natin. Awa ng Diyos, ang Piltrangco ngayon naghihingalo. Hindi makakabiyahe ang aming mga driver ang bus kung hindi kami ang bibili ng visa para lang kami mabuhay. Tama ba yun? Ha? Ginoo ko, Diyos ko. Mabuti na lang mayroon pang 5-6 na papahiram. Sana ulit 5-6. Kaya nga masakit man isipin, nakakahiya man sa sarili ko bilang leader at manggagawa ng kumpanya yung tanggapin ko pilit. Dahil ito yung nangyayari sa atin. Isa pang nakakalungkot isipin, bago ko doon humantong sa budol na naman ulit. Yung narinig ko noong nakaraang araw, mayroon daw bagong wage order, dadagdagan ng 35 pesos. Hindi ako nagkamali. Mamaya tatalakayin natin kung bibigyan pala ako ng oras. Para lahat kayo manggagawa magising. Huwag na kayo magpatulog-tulog sa pansitan. Dahil hanggang nagpatulog-tulog tayo sa pansitan, tuloy-tuloy tayong lulukuhin. Diba? Nakakasawa na pakinggan. Hindi naman tayo mabudol kung hindi tayo magpapabudol. Budol! Bakit? Ulitin ko ang Piltrangco. Shoutout sa lahat ng mga... Narinig ko, Ingay talaga ako. ang Maharlika Investment Fund kumita na daw. Hindi ko alam kung kumita. Dahil narinig ko sa balita sa TV, mag-i-invest na daw next year sa ibang bansa dahil kumita na. Aba, hindi lang masama magmura na ako rito eh. Bakit? Ito muna, unahin yung bahay mo, huwag yung kapitbahay. Hindi ka ba nasiraan ng ulo? Yung anak mo nandito, hindi na makakain ng almusal hanggang tanghalian. Unahin mo pa yung kapitbahay mo. Dito mo inagak yan kung totoo mayroon yan. Sagipin mo itong pambansa mong bus kasi mayroon ka pinagyayabang modernization. Nasaan ang modernization? Lahat ng bus natin dito puro kangkang. Diba? Sa ibang bansa ang bus pinahalagahan. Hindi sinalaula. Ganon ako ka-emosyon. Bakit? Mamamatay na halos lahat ng empleyado namin, hindi nababayaran, nag-retire. Sino ang matutuwa dyan? Walang pakialam ang gobyerno. Gusto pandurugin ito. Yang DO1 may CB4 na yung putang ina yan. Goya. Ginagago lang tayo dyan. Goya. Balik ako sa bus transport. Ang bus transport dapat magkaroon na ng ngipin. Mayroong DO118-12 na dapat magkaroon ng B-secret lahat ang mga driver at kumplito ng benepisyo. Anong ginawa nito mga hinayupak na ito? Nasunod ba? Ibig sabihin DO118-12 2012 nandiyan na yung batas na yan. May mga abogado pala dito, hindi pa pala yung batas. Department order lang yan. Pero may ngipin din yan. Bakit yung DO174? Department order lang yan eh. Bakit hinaras yung manggagawa? Di ba? Ilan ngayon sa mga bus company? Ikotin ninyo, nandito lahat ng mga vlogger. Tanungin ninyo,
Ikaw ba, mayroon kang basic rate? Ikaw ba nabigyan ng 13-month pay? Ikaw ba na mayroon kang SS pag-ibig PhilHealth? Ang sagot niyan sa'yo, mayroon kaming SS na kinaltas, mayroon kaming pag-ibig, mayroon kaming PhilHealth. Ang problema, hindi hinulog ng employer. Nakakatawa yung gobyerno, ano? Dapat niya nakaupo. 3 taon hindi naghulog ang company. Kinaltasan ang empleyado, kinawawa yung mga manggagawa, na yung manggagawa, kung wala yung manggagawa, yung kumpanya niya, hindi yan magtagumpay. Diba?